Magandang araw mga katiits, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga subscribers ko, sa mga kaibigan ko sa Treasure Hunting. Nandito pa rin ako sa aking hukay mga katiits, na kung saan ito ay nag-bar down kunti. Yung mga lupa sa gilid mga katiits ay nahulog doon sa hukay ko mga katiits. Mababaw yan kanina mga katiits, pero nalinisan ko na mga katiits, medyo lumalim naman siya. So ito talaga mga katiits ang mga disadvantages kung ikaw ay maghuhukay. Hindi talaga may iwasan yan mga katiits, lalo na kung umulan. Sigurado yung mga lupa sa gilid ng hukay mga katiits ay mahuhulog yan sa hukay mo. Kaya loob ding sakripisyo mga katiits, pero okay lang yun kasi part yan ng treasure hunting. Talagang ganyan ang treasure hunting mga katiits. So ngayon mga katiits, so kita na natin ninyo mga katiits, malinis na siya. Wala na siyang mga lupa na naiwan dyan sa aking hukay. So galing dito mga katiits, tulad ng sinabi ko kanina mga katiits, pupuntahan ko yung due east na direction para itisdig ko yung mayroong heart na marker na nakaukit sa niyog. So galing sa niyog na yon patungo doon mga 3 meters. Doon tayo magtisdig mga katiits. Kasi yung party na yon, yung 3 meters from the coconut tree, mayroong pointer doon. So baka mga katiits yun ay mababaw lang, kahit mga 1 meter or 1 meter to 2 meters, so 6 feet. Baka mayroon tayong makita doon mga katiits. Kasi dito mga katiits, malalim ito mga katiits. So punta muna tayo doon para kung mayroon man tayong makita doon, di swerte na mga katiits. Bonus na yan sa'yo o bonus na yan sa akin para magamit ko pang finance. Kasi ito mga katiits, hindi talaga ito basta-basta mga katiits pag wala kang kasama. Siguro kung mayroon akong maraming pera, mayroon akong kasama dito kahit isa lang na sisulduhan ko, kasi hirap pero wala pa kasing masyadong pera mga katiits. So ako lang muna ang maghukay dito hanggang sa makaya. Siya nga pala mga katiits, itong hukay ko mga katiits ay pinuntahan ko lang ito kung mayroon akong free times, tulad ng Sabado at saka Linggo. Kasi busy sa trabaho mga katiits. Ginawa ko na lang itong parang libangan na rin. Libangan ko para mapawisan naman ako mga katiits. Ngayon mga katiits, pinawisan ako ng maraming singot sa paglinis ko dyan sa hukay ko mga katiits. Kasi marami-rami rin ang mga lupa na nahulog dyan mga katiits. Galing dito sa gilid ng aking hukay. So ganyan talaga mga katiits. Kailangan natin ng mahabang pasensya. Kasi pag wala kang pasensya sa treasure hunting, talagang yung
tolerance mo sa paghukay, lalong-lalo na kung mayroong mga nakaharang na malalaking bato ay talagang nakaka-stress yan. Pag wala kang stress tolerance, wala kang mahabang pasensya. Dapat yun ang mga katangian na mayroon tayo mga ka-TH. Tsaka yung perseverance talaga, yung endurance and perseverance. Mahalaga yun kasi kung wala tayo niyan, malaking posibilidad na hindi mo na ipagpatuloy yung hukay mo. So, kahit na ilang oras lang, ilang minuto, basta dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kasi hindi naman ito contest. So, yung oras mo lang na bakante ka, may free time ka, puntahan mo yung hukay mo. Pero huwag kang umayaw. Na parang sisihin mo yung sarili mo na sayang yung oras ko dito. Huwag naman ganon. Ang sa isip natin mga ka-TH ay yung ano lang, yung happy ka lang. Lagi mo lang na happy ka sa ginawa mo o ginagawa mo upang hindi ka ma-stress. Kasi kita naman natin sa YouTube mga ka-TH, maraming mga naghuhukay na hindi pa nakakuha hanggang ngayon. At yung iba ay talagang napurdoy talaga dahil sa kaka-finance na wala namang nakuha o hindi natin alam na mayroong nakuha, pero ang nakakuha lang ang mga digger. Ay yung financer wala naman palagi yun sa site yung financer, kaya nga hindi na namalayan o mamalayan na mayroon na palang nakuha. Ang talagang swerte dyan mga ka-TH, pag wala palagi ang financer, yung mga digger, yung mga puruman dyan. So, kawawa yung financer. Kaya, ang masasabi ko mga ka-TH, kung maghukay man kayo na lang. Ikaw at saka mag-hire ka na isang tao, kayo lang dalawa. Kasi hindi talaga ito basta-basta. Nangailangan ito ng malaking halaga. Pero sa akin, wala, dandahan lang sa akin. Perseverance kasi. Proactive treasure hunting kasi. So, palagi lang tayo positive mga ka-TH. Para makuha natin or makamtan natin ang ating mga pangarap sa buhay na makakita ng treasure. Hindi naman natin alam na bukas yun. Swerte lang naman ito mga ka-TH, pero mas malaki ang posibilidad na makakuha ka kung mayroon kang mga legit treasure markers tulad yan mga ka-TH. Yun. At saka yung enter sign mga ka-TH. So, pag mayroong ganyan mga ka-TH, talagang malaki ang posibilidad o porsyento na makakuha ka mga ka-TH. Kasi mayroong mga legit markers. Siya nga pala mga ka-TH, dito nga pala nakuha yung mga hidden trail markers mga ka-TH, yung heart, yung paa. Ito sila mga ka-TH. Ito mga ka-TH. Ito heart. Dito ito nakuha mga ka-TH. Itong medyo malalim-lalim na konti kaysa itaas. Ayan. Heart. Ano pa yun? Ito. 5 paa. So, dito yan nakuha. Dito ang mga ito nakuha dyan mga ka-TH. Ito.
Ito pa heart. Dito yan nakuha. At saka itong red tisa mga ka-TH. Ito. Red tisa mga ka-TH. Dito rin ito nakuha mga ka-TH. Sa gitna ng medyo malalim-lalim konti mga ka-TH. So, marami ko na nakuha dyan mga ka-TH na medyo kakaiba mga ka-TH. Ito rin oh. Heart. Ito. Paa. Paa mga ka-TH. Ito parang pointer. Parang dito ko rin ito nakuha mga ka-TH dyan. At ito Eagles beak. Eagles beak. Basta lahat ng mga bato na yan mayroong kakaibang hugis ay dito yan nakuha mga ka-TH. So tulad na sinabi ko mga ka-TH, malaki ang posibilidad na mayroon dito sa ilalim. So hanggang dito lang mga ka-TH yung gustong makita pa ng mga videos ko para masundan nyo ako. Paki-subscribe na lang mga ka-TH. Salamat po at huwag natin kalimutan ang ating kalusugan ay ating tunay na kayamanan. Salamat.